Mabuti na lang pala at di niya sinuot ang singsing na yon. Hanggang makarating sila sa Starbucks na natili silang walang imikan. Hindi nagtagal dumating ang kliyente nito. Gusto niyang mapikon ang halos wala pang 10 minuto naging usapan ng mga ito. Nakaalis na ang kausap nito nang dumating ang kapeng in-order nito kaninang dumating sila. Kiniladkad mo ko para sumama sa iyo para lang magkamustahan kayo ng lalaking yun? Hindi niya mapigilang bulalas dito na makaalis ang waiter. Sa kanya ito pikong tinitigan. Drink your coffee and cakes. Kibit balikat ng utos ito saka ibinaling ang atensyon sa platong nasa harap nito. Ikaw ang nagugutom. Bakit akong kakain? Pilosopong saad niya rito. Subalit sa halip ni mapikon ay pinaghiwa siya ng cake sa platito niya. Saka ito nagutos na kumain siya. May kung anong kasiyahan ang pinili niyang ignorehin dahil sa gesture nitong iyon. He used to do that 6 years ago. Isang marahas sa pag-iling ang ginawa niya upang iwaksi sa isip ang alaalang iyon. Alam kong hindi ka gaganahan kumain. Lagi kong napapansin late kang kumain ng break time mo. Hindi mo dapat pinababayaan ang sarili mo. Muntik na siyang masamid ang sarili niyang laway dahil doon. Saka siya napatitig dito. Alam nitong madalas siyang nalilipasan ng gutom. Dala ng pagkaabala niya sa trabaho. Masyado kasing marami. Naiwang gawain ng dating sekretary nito. Naunawaan niya kung bakit may kontratang ibinigay sa kanya ang kumpanya. Ayaw na marahil itong maulit na bigla na alang-aalis sa trabaho ang empleyado nito at sa kamalasan yon ang nagpanatili sa kanya sa kumpanyang iyon. But somewhere inside her, alam niyang naroon ang munting kasiyahang pilit niyang iniignora. It was something she wasn't supposed to feel after what he had caused her. Hindi tama yon. It will be too unfair hindi lang para sa sarili niya, kundi maging sa nawala sa kanya. Gumuhit ang guilt sa dibdib niya. Kung hindi sana siya naging pabaya sa sarili niya. Kung sana. Maraming kung sana na hindi mababago ang nakaraan dahil ang tayong nagagawa niya ay ang sasihin ito at ang sarili niya. Subalit higit kanino man, siyang dapat sasihin sa nangyari noon. Bakit ba pinagkakabalahan mong problemahin ako? May kung anong pag-aasam siyang nadama sa tanong na iyon. You work for me, Nads, at ayoko nagkakasakit ang mga empleyado ko. Malaking nawawala sa trabaho. Bale walang saad nitong ikinaiirita niya. Kasunod ay ang pagsili ng munting ngiti sa labi nito. And something's telling her he was lying. Isang marahas na pag-iling ang ginawa niya. Bakit parang gusto niyang bigyan ng kahulugan ang ginagawa nitong iyon? Napaka-generous mo nga, James. Nag-uuyam ang matang sinalubong niya dito. Kailangan niyang ipakita rito na hindi kayang bawagin ng mga ngiting iyon ang pader na iniharang niya sa pagitan nila. Hindi niya dapat hayaang guluhin ang damdamin niya ng lalaking ito. Galit siya rito at yun ang dapat niyang tandaan. Walang nagawa si Nadine nang pilitin siya nitong ihatid sa bahay na tinutulayan niyang unit. At gusto niyang mairita ng pati sa elevator ay sumabay pa ito sa kanya. Huwag mong sabing ihahatid mo ko hanggang sa unit ko. Tanong niya rito at saka tiningala ako. Sa nananan siyang titig ay nanatili ang mata niya sa mukha nito. Dito rin ako nakatira. Sagot nito na ikinabigla niya. Sa lumipas na araw kahit minsan hindi niya inasahang sasabihin nitong naroon din ang bahay nito. Narito rin marahil ang asawa nito. Sukat doon bigla siya nakadama ng pinong kirot sa dibdib. Gusto niyang pagalitan ang sarili dahil sa selos na bigla na lang umahon sa dibdib niya. Narito rin ang asawa mo? Huli na para bawiin ang sinabi. Yeah, narito na siya. Makahulog ang saad nito habang nakatitig sa mukha niya. Tila may nais itong ipahiwatig roon. Iniisip pa niyang siya ang tinutukoy nito? Saan ba napunta ang utak niya? Mabilis siyang lumabas nang bumukas ang elevator. Tsaka walang sabi-sabing tinalikuran niya ito. Bahala na nga ito sa buhay nito. Bakit pa pinagkakabalan pa niyang isipin ng tulad nito? Hanggang makarating siya sa unit niya, laman pa rin ang diwa niya si James. Tila silang plakang paulit-ulit naglalaro sa gunitan niya ang mukha nitong iyon. Saka siya napailing. Hindi na tama ito. Malalim ang itinatakbo ng isip ni James aba nakatitig siya sa kawalan. Gusto sana niyang sunduin si Nadine sa unit nito kaninang umaga siyang pumasok. Subalit masyado pang maaga nang umalis siya. Hindi rin kasi siya nakatulog magdamag. Dahil sa isip niya naroon na magandang mukha nito. 6 na taon ang lumipas, subalit tila kahapon lang nangyari ang lahat. Ang gabing nanatili sa alaala niya sa lumipas sa taon. Mukhang wala ngang ibang babae ang kayang pantay ng damdamin niya para dito. Walang kaso ang pangaakit ni Avery sa kanya. Nadine was a beauty beyond compare. Yun ang paniniwala niya. Dahil sa mata niyang walang ibang babaeng maaaring masumigit pa rito. Dahil kung meron, hindi sana siya nagpapakahirap ng gusto para dito. Ang totoo, walang kinalaman ng dating may-ari ng bangko na nabili niya 3 buwan na nakakaraan. Dahil nagkaroon ng mismanagement ng may-ari niyon. It was all his idea para muli siya makalapit dito. Siya ang gumawa ng paraan para malipat ito sa kumpanya niya.
Sa tulong ng deputy manager ng bangko, nagawa niyang maitago na siya ang may-ari ng kumpanya. Ipinagpasalamat na lang niyang hindi ito nag-usisa pa ng dahilan niya. Siguro dahil pumayag siyang i-retain ang lahat ng empleyado ng bangko. Bahagya niyang minasahang nananakit niyang sentido. Baka dala iyon ang kakulungan niya sa tulog. He had been sleeping less since forever. Nasa ganoon siyang pag-iisip nang biglang pumasok ang mom niya. Anong ginagawa mo? Galit na bungad nito. Saglit na sinalubong niya ito ng tingin. Hindi niya alam na darating ito. Sa Switzerland nakatira ito kaya madalang pa sa patak ng ulan. Panahon ng summer kung magagawi ito sa Pilipinas. Sa nakalipas na taon, halos isang beses sa isang taon lang sila magkita nito. He never cared for him. Anyway, mas mahalaga dito ang perang kaya niyang ipasok sa kumpanya nito. Kung minsan hindi niya maiwasang itanong sa sarili kung bakit ito ganun. She was selfish and heartless, dominating and arrogant, pero labis itong minamahal ng papa niya. I am talking to you, James. Namumulang mukhang untag nito sa kanya. What did you do? Painosenteng tanong niya rito. Yung babaeng yun, bakit mo siya pinapasok sa kumpanya ko? At nakatara pa siya sa MR Place. Halos manlaki ang mga mata nito sa galit. So, dahil gusto ko, I want to see my wife. Masama ba yun? Gumuhit ang ngiti sa labi niya na matigalgal ito dahil sa pagkagulat. Huwag mo kong gawing magpaka-impertinente, James. Alam mong ayaw ko sa babaeng pinili mo at huwag mong kakalimutang si Avery ang asawa mo. Mataas ang boses itong turan. Totoong nagpakasal sila ni Avery sa kabila ng katotohanang hindi sila kailanman naging totoong mag-asawa, maging sa papel at sa realidad. After their marriage, bumalik siya. Bumalik siya ng Pilipinas para pamahalaan ang kumpanya noon asarin na ng ina niya sa kanya. He had been waiting for that. Gusto niyang lalong galitin to. Tulad ng kagustuhan niya noong balikan si Nadine. Subalit bago pa sila magkita ay nakaharang na siya ng daddy nito. Galit ito sa kanya dahil sa pananakit niya sa anak nito. Lalo pa itong nagalit ng aminin niyang pinakasalan niya ang kasintahan. Nasaktan siya sa ilang suntok na tinamo niya mula rito. Subalit yun ang nararapat sa kanya. After all, it was his fault kaya labis na naghirap ito. She suffered so much more than he had. Kaya labis siya nagalit sa sarili. Muntik na itong mamatay dahil sa kanya. Gumuhit ang pait sa puso niya dahil doon at kasalanan iyon lahat ng mom niya. Her and her deceitful act. Avery had never been my wife. You knew it. At alam rin ng babaeng iyon ang totoo. I just don't know what scheme that woman has para patuloy na magpanggap na kasal kami. Mapaklang saad niya rito. Dahil mahal ka ni Avery. If only I could do something para mapawalang bisang kasal ninyo ng babaeng yun. You could have done that a long time ago. Mabilis na saad niya rito. Alam niyang hindi nito magagawa iyon dahil liban sa kanilang dalawa ni Nadine, wala sino man ang maaaring nakailam sa kanila. Pareho silang nasa tamang gulang na magpakasal sila, kaya wala itong karapatang makailam sa kanila. Hindi ko alam kung bakit ayaw mo sa asawa ko, Mom. You don't even know her. Mabuti siyang tao. Hindi siya gold digger tulad ng iniisip mo. Yun kasi ang madalas itong sabihin kaya wala itong tiwala kay Nadine. Subukan mo lang, James, na balikan ng babaeng yun. Tatanggalan kita ng mana. Pati ang kumpanyang ito'y mawawala sa iyo. At gusto kong alisin mo siya sa kumpanyang to. Galit pa ring banta nito. Isang mapait na ngiti ang namatawi sa labi niya. Iniisip itong kaya siya nito takutin. Pwes nagkamali ito ng banta sa kanya dahil hindi siya natatakot na mawala ang lahat ng meron siya mula rito. May sarili siyang pera mula sa dad niya at ang asyenda ay matagal lang sa kanya nakapangalan. Ang grandma niya ang may-ari noon at hindi ito. Kung hindi lang sana noon madadamay ang pamilyang Nadine, baka matagal na niyang sinaway ito. Subalit iba na ang panahon ngayon. Nakapagtapos na si Nadine at hindi na ito maghihirap pa, pati na ang mga magulang nito. Panahon na para humingi siya ng tawad at subukang bawiin ang babaeng matagal na ring nawala sa kanya. Alam mong hindi mo ako kayang takutin, Mom. Baliwala lang saad niya dito. Subukan mo lang, James, na balikan ang babaeng yun. Tatanggalan talaga kita ng mana, pati ang kumpanyang ito'y mawawala sa iyo. At gusto kong alisin mo siya sa kumpanyang ito. Iyon ang tagpong naabutan ni Nadine sa opisina. Aktong papasok siya sa pribadong salid ni James nang maulinigan niya ang tila pagtatalo sa loob. Dala ng kuryosidad, sinilip niya mga ito mula sa nakaawang na pinto. Sa narinig niyang iyon, alam niyang ang mom ni James ang kausap nito. Nakatalikod to sa direksyon niya. Subalit sapat na upang makita niya ito. Matangkad ito at mukhang mamahalin ang lahat ng suot nito. Kahit minsan hindi pa niya nakita ang mama nito. James had never told her about it. O kahit nga ipakilala siya nito doon. Hindi lingid sa kalaman niya noon na nagbunta ito sa asyenda. Subalit hindi tinangka ni James na ipakilala siya nito dito. Nasa bahay si Avery, ang asawa mo. Umuwi ka. Pinal na utos nito.
Saka nagsimulang kumilos. Wala siyang narinig na reaksyon mula kay James. Mabilis siyang lumayo sa pinto na mapagtanto niyang palapit ito roon. At gano'n na lang ang pagkagulat niya na bumukas iyon. Maganda ang babaeng salubong ang kilay na niluwa ng pinto. Sa tansya nito'y nasa late 50s na ito. Despite that young-looking face, nagsalubong ang kilay nito nang makita siya. Saka nang uuring tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa. Bumuka ang bibig nito. Subalit walang salitang nilampasan siya nito. Saka tuloy-tuloy na lumabas. Matapang ang mukhang dominating babae, ang mommy ni James. Mukhang nagdadalawang isip ang kahit na sino para lumapit dito. Kabaliktaran yung lahat ni James. May natural na otoridad si James, subalit malumani ito at ito ang tipong madaling lapitan. Dahil madalas ito nakangiti. Lihim na sinaway niya ang sarili. Bakit ba kung ano-ano na naman ang iniisip niya sa lalaking yun? Muling ipinaalala sa sarili na hindi siya dapat lumapit dito. Kanina ka pa ba? Gulat na napalingon siya ng dahil sa tinig na iyon. Biglang nakadamas siya ng pananabik sa tinig na iyon. Napanunok siya na mapagtando kung gaano kalapit ito sa kanya. She could feel the warmth of his breath na bahagyang tumatama sa ulo niya. Nagdudulot iyon ng kaiga-igawang pakiramdam. Abot langit ang pagpipigil niya sa sarili na hawakan ang mukha nito na bahagya pang nakayuko sa kanya. Kadarating ko lang. Formal na sagot niya dito saka bahagyang lumayo. She needed to distance herself dahil kung hindi baka mapaso siya. Hindi niya gustong reaksyon ng katawan niya sa distansya nilang iyon. Kaya nga nagkanda utal-utal pa siya. Nag-almusal ka na ba? Kulot dong napatitig siya rito. Sobrang nagugutom na ako. Igagawa kita ng sandwich. Mabilis siyang kumilos patungo sa maliit na pantry sa opisina nito. She was preparing his sandwich nang matigilan siya. Bakit nga ba kita igagawa ng sandwich? Naiiling na kausap niya sa sarili. Tila wala sa sariling binitawan ng bread knife upang muli ring damputin. Saka ito nuloy ang ginagawa. Saka siya napailing-iling. Kaninang sinabi nitong nagugutom ito, bigla siya nataranta na para bang obligasyon niyang ipaghanda ito ng pagkain. Ano ba ang mangyayari sa kanya? Kailan ba siya matututong pigilin ang mga nararamdaman niya? Dahil hindi tama iyon. Hindi ba narinig niyang sinabi ang mom nitong dumating ng asawa nito? Sa isipin yun, tila may tumarak na patalim sa dibdib niya. Ito na ang pagkain mo. Walang kangiting-iting inilapag niya ang sandwich at kapeng inihanda niya para dito. Dahilan upang saglit siya nitong titigan. Saka muling ibinaling ang atensyon sa pagkain nito. Then he sat straight and start eating. Tila may kung anong kasiyahang gumuhit sa pagod na mata nito. Na para bang biglang gumaan ang aura nitong nagsimulang kumain. Bakit parang kaysa nito gayong sandwich lang naman ang inihanda niya? Subalit naroon ang kaligayahang pumawi sa mga alalahanin niya. Sadya bang gano'n niya ito kamahal? Upang gano'n na lamang ang damdamin niya? Isang marahas na pag-iling ang ginawa niya. Sa kaaktong aalis nang bigla ito magsalita. Will you stay? Utos ito na natiling nakatuon ng atensyon sa pagkain nito. Sa kung anong dahilan. Tila siya na pa akong nakaupo sa harap nito. I was wondering. Anito sa pagitan ng pagnguya. Masarap ka na bang magluto ngayon, wifey? Tila kay lambing ng tinig nitong iyon na umabot sa dibdib niya. Natatanda niyang sinabi nito noon na kailangan niyang matutunan ang gawaing iyon kapag nagmay-asawa sila. She did learn cooking, subalit hindi niya magiging asawa nila dahil iniwan sa lito ng panahong kailangan niya ito. 6 years had passed, James. I've learned a lot. Hindi niya alam kung bakit yun ang lumabas sa bibig niya. Pwede mo ba akong ipagluto minsan? Kung okay lang. Naroon ang pakiusap sa tinig nito. Biglang nakadama siya ng pagkalito nang tumitig ito sa kanya. He used to stare at her like that before. Yung klase ng titig nitong nagsasabing mahal siya nito. And that he cared for her. Bakit ko naman gagawin yun? Nalilitong tanong niya rito. She suddenly felt embarrassed. Dahil nangako ka sa akin, ay pagluluto mo ako dati, hindi ba? Damn it! What was he getting at? Bakit ba ang nakaraan pa ang pinag-uusapan nila? Lintik na sandwich yan. Sana hindi na lang niya ginawa yun. No! Aniya saka tumayo. Subalit gano'n na lang ang gulat niya nang bumilis itong tumayo. At sa isang iglap lang naroon ito sa harap niya. Biglang kumabog ng malakas ang dibdib niya dahil naroroon sa ilong nito ang preskong pabango nito. Wala pa rin nagbago rito. He did smell the same. Subalit ang reaksyon ng katawan niya, mas matindi iyon kaysa noon. Abot langit ang pagpipigil niya sa sariling umangat ang kamay niya upang maabot ang mukha nito. Biglang nalalakay ang pananabik sa yakap nito. Damn! She had gone crazy. Where could have her wits gone? Tila nanigasidhan din ng unti-unting bumaba ang mukha nito papalapit sa kanya. Dapat ay umiwas siya, subalit sa kung anong dahilan, tila siya naparilisang nakatitig dito.
Naghihintay na lumapat ang labi nito sa kanya. No! Piping usal niya. Pati yata ang dila niya na wala nang kakayahang magsalita. Halos gahibla na lang ang pagitan nila nang biglang marahas na bumukas ang pinto. Mabilis na napalingon sa roon. But James did not even bother to look away. Dahil ramdam niya ang mata nitong nakatitig sa kanya. Napakunot noo siya na makilala ang babaeng pumasok roon. Paano ba niya makakalimutan ang babaeng malditang iyon? Ang babaeng minsang nanlait sa kanya sa harap ni James. Ang babaeng asawa nito ngayon. James! Galit na bulalas ng tinig na iyon. Naroon ang pagkagulat na makita siya nito. Saka nahalinhan ng pagkairita ang makoloreteng mukha nito. Bakit nandito ang babaeng yan? Nahihintakutang saan nito? Talo pa nito nakakita ng multo. What do you want? Sagot nito sa halip na sagutin ang tanong nito. Saka baliwalang tinapunan nito ng tingin. Sinabi ni Mommy na puntahan kita. Tila naglaho ang katarayan nitong napahalukip-kip. Habang nakatingin sa kamay niyang hawak pala ni James. Parang hindi niya malayan iyon. Sinubukan niyang bawiin iyon mula rito. Subalit hindi nito iyon binitawan. Sukat doon nakadama siya ng pagkairita. Gusto ba nitong sugurin siya ng asawa nito? Subalit siya na rin ang natigilan ng tila baliwalang nag-iwas ito ng tingin. Tila ba wala man lamang itong pakialam sa nakikita nito. Kailangan natin mag-usap. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni James saka binitawan ng kamay niya. Bigla'y nakadama siya ng kalungkutan nang lapitan nito ang babae. Saka siya muling binalingan. Please cancel all my meetings for today. I will be back soon. We need to talk. Anito sa kalikpaliw na maglakad palabas ng pinto. Tila maapong tupang sa muna dito si Avery. Tila siya natuklaw ng ahas na nakatitig lamang sa pintong iniwan ng mga ito. Samantala, hindi ka dapat nagpunta sa opisina ko. Naiiritang saan ni James kay Avery habang abala ito sa pagbuga ng usok ng sigarilyo nito. Naroon sila sa unit ito sa alabang. Sa kanya ay ginalang mata sa paligid. Mabibilang din sa daliri isang kamay niya ang pagkakataong nagawi siya sa unit itong iyon. Don't blame me, ang mommy mong sisihin mo. Baliwalang saad nito. Saka pinatay ang upos ng sigarilyo sa ashtray. Sabi niya bantayan ko raw ang asawa ko dahil naluloko sa babae. Anito saka mapaklang umiti. I was supposed to go to Singapore, James. Napailing-iling na lang siya saka naupo sa mamahaling kotse na naroon. Kaya naman pala nagpapanik si mommy. Paano naroon ang babaeng yun? You are true and only wife. Saad nito saka nakakalokong umiti sa kanya. I don't understand you, James. Bakit mo pilit na sinusuway ang mommy mo? Sinusunod mo lahat ng gusto niya pati nang pakasalan ako. She truly doesn't understand. Dahil ito ang klase ng babaeng hindi mahilig makialam. Sapat na rito nakakapaglingaliw kung saan ito gusto. She could have not accept marrying him dahil alam niyang wala sa plano nitong iyon. She careless about anything except money. Mahalaga rito ang mana nito. Kaya napilitan tong sundin ang kahilingan ng daddy nito. But that doesn't mean that she will still married. At sa nakalipas na 2 taon, malay nitong nagagawa ang gusto nito nang mamatay ang daddy nito. I have my reasons, Avery. Hindi mo naiintindihan. Whatever. Anyway, nagkabalikan na kayo ng babaeng yon? I was wondering what you see in her that made you love her that much. I honestly envy her. I tried to get your attention then pero kahit minsan hindi mo ako tinulungan tulad ng titig mo sa babaeng yon. Amusement was written all over her face. She was practically offering herself to him many times. Kahit alam nitong hindi maging illegal ang kasal nila kahit kailan. It was just sex anyway. But for some reason he never tried to sleep in with her. She could rather bet another woman than her. Siguro dahil kapatid lang turing niya dito. He had been with her a long time ago. You knew I care for you, Avery. And you know how I distaste your lifestyle. Pero kahit minsan di ka nakinig sa akin. Come on, darling. Don't feel sorry for me. And let's drop the subject. Anito sa kamarinisan din ng sigarilyo. Hindi yan ang gusto kong pag-usapan natin. I'm leaving James for good. Seryosong saan nito sa kanito sinabing nakakilala ito ng lalaki sa Korea. She used to travel the world kaya hindi na niya lalam kung kailan iyon. You're serious with him? I never did get serious in my life, James. Anito sa katumawa. Hindi ko na sinabi kay mommy. She will kill me if I leave you. Anito sa katumayo. Nagtungo ito sa minibar counter saka nagsanay ng alak. Bakit ayaw ng mommy mo sa asawa mo, James? She looked nice and she can be a good wife for you. Komento nito sa kasamimsim ng wine mula sa kopita. Hindi ko rin alam. But knowing her, alam kong iniisip ni ma'am na gold digger ang asawa ko. Pumalatak ito sa kalumapit sa kanya. You could have returned to her.
Pero bakit hindi mo ginagawa? Guilt, perhaps? Pero nagkamali ako. That's why I'm trying to set things right for the both of us. Seryosong saan niya rito? Ano bang inaasahan mo, Nadine? Nababalik nga siya? Galit na si Tania sa sarili. Hindi kasi niya maiwasang mairita sa sarili. Nang sabihin kasi nitong babalik ito. Nang umalis itong kasamang asawa nito, bigla, nakadama siya ng pag-aasam. Damn it! Hindi pa ba siya natututo? Ilang pangako pa bang kailangan sirain ito para matauhan siya kahit kailan na hindi ito tutupad sa lahat ng sinasabi nito sa kanya? Padabog na lumabas siya mula sa elevator. Subalit gano'n na lang ang gulat niya na mapagsinong lalaking nakasandal sa nakasarang pinto ng unit niya. Sa kabahagyang tumingin ito sa suot nitong rilong pambisig. Habang kunot ang noong binalingan siya. San ka galing? Galit na tanong ito na makalapit siya. 2 oras na ako nandito, alam mo ba yun? Nagpunta ako sa supermarket at traffic ako. Bakit ba? Angil niya rito. Ano bang pinagpuputok ng boots nito? Bakit ba kasi naghihintay? Bakit ka hindi ka dumiretso sa bahay mo? Bahagyang napaurong siya ng kunin tong susi sa kamay niya. Tila kasi siya na kuryente dahil sa pagdaitin ng balat nilang iyon. Dahil sinabi ko sa iyong hintayin mo ko, hindi ba? Patuloy na tanya nito na makapasok sa bahay niya. Then he shut the door behind him. Kasama mong asawa mo kaya bakit ito hihintayin? Naroon ang pagpipigil niya sa sariling magalit dito. Wala siyang karapatang makadama ng selos. Why are you so... I'm hungry. Anito sa kapabagsak na naupo sa mahabang sofa. So dapat kumain ka kasama ni... Stop it, Nadine. Kung ayaw mo ikaw ang kainin ko ng buo. Tila may init na nalalakay sa katawan niya. Start cooking for me, will you? Utos ito sa kakampanting sumandal sa sofa. Then he turned on the television. Napapainin na lang na nagtungo siya sa kusina. Abala siya sa kusina na mapalingon siya sa gawing iyon. James was silently watching her, standing beside the table. Bigla siya nakadama ng pagkaasiwa. Akala niya naroon to sa sala sa nanonood. Bigla'y sinalaki siya ng pagkataranta nang humakbang ito palapit sa kanya. He looks damn serious at bigla siya nakadama ng pagkalito. Tila nanigas na din sa kinatatayuan ng tuloy nitong huminto sa harapan niya. She felt her body tremble with that sensation. Lalo siyang natuliron ng kabigin nito ang batok niya saka siniil ng halik. Ramdam niya ang pananabik nito as if he had waited for that moment. Sinubukan niyang itulak ito palayo, subalit na uwi sa pagganti niya ang yakap dito, ang kamay niyang kusang pumaikot sa batok nito. Only then she realized how she missed those touch. Tila pinawi ng mainit na halik na iyon ang anumang alalahanin niya, at walang ibang alam ang puso niya ng mga sandaling iyon kung hindi ang pag-ibig na matagal niyang tinabunan ng galit para dito. He hates him for abandoning her, for letting her suffer alone that almost cost her life, and yet he made her forget about all of that, dahil sa halik na iyon. Maybe the love she felt for him was much stronger than any pain. Kahit alam niyang niloko lang siya nito, mahal pa rin niya ito. I have missed you, wifey. Masuyong saad nito nang pinakawalan nito ang labi niya. Halos mapatid ang paghinay na din dahil sa halik na iyon. Kay tagal kong hinintay ang pagkakataong makasama kong muli. Puno ng sensiridad na saad nito. Nagtatalo ang puso at isipan ni Nadine sa mga tinura ni James. Sa puso niya naroon ang pag-aasam na muling bumalik ito sa kanya. Subalit sa isip niya naroon ang takot dahil alam niyang imposible ang nais niya. Kung alam ko lang na isang halik lang kita mapapaamo, sana'y matagal ko nang ginawa. I love you so much, wifey. Naroon ang labis na kasiyahan sa mata nito. Hindi ko maintindihan. Bakit kailangan mong sabihin yan? Hinabig niya ang sarili upang lumayo dito. Subalit hindi niya ito hinayaang tuluyang makalayo dito. Saka siya nito muling kinabig upang yapusin ng mahigpit. It seems he doesn't want to let her go. Gumuhit ang pait sa puso niya dahil sa damdaming nag-uumapaw roon. He had betrayed her. Left her when he needed her. Kaya para saan pang lahat ng ginagawa nito? Bakit kailangan pa nitong buhay ng damdamin niyang matagal nang namatay? Ano bang gusto mo, ha? Mabigat ang dibdib na tanong niya rito. Paano mo nasabing pinakasalan mo ko? Na mahal mo ko? Niloko mo ko, James. Iniwan mo ko. Pinaniwala mo kung pinakasalan mo ko. Her tears fell. Matagal na panahon niyang iniyakan ang pag-iwan nito sa kanya and she thought she was done crying for her miseries. Gumuhit ang pait sa mata nito. Totoong iniwan kita, pero hindi kailanman kita niloko nang sabihin kong mahal kita, nang pakasalan kita. Nadine, it wasn't any lie. You've become my wife 6 years ago. Paano mo nagagawang kasunod ng bagay na iyon? Tila nanigas si Nadine sa tinurang iyon ni James. Sa nanlalabong mga mata, kitang-kita niya ang pait sa mata nito, dala ng mga sinabi niya. He was hurting as she was. Hindi mo man lang ba naisip na alamin
Kung legal ang kasal natin yun, ha? Tanong nito. Sa mababang tinig. She never did na natakot siyang baka mas masaktan siya sa katotohanang iyon. Pero nagpakasal kay ni Avery. Nalilitong tanong niya rito. Yeah, because I don't have a choice. Pero hindi maaaring magpakasal ng dalawang ulit ang isang tao without annulment. Nag-usap kami ni Avery kanina. She was setting me free. At ganun din ako sa kanya. Ang pamilya namin ang may nais na magpakasal kami. Paano? Enough with so much question, wifey. And please stop those tears that made me feel so more guiltier every time. Nagsusumama ang mga mata nitong nakatitig sa kanya. Saka pinahid ang luhang patuloy na naglalanda sa mga mata niya. At dito na po nagtatapos ang ika-5 kabanata ng kwentong My New Boss is My Ex-Husband. Sana'y patuloy niyong subaybayan ang susunod pang upload. Maraming salamat!